Ito nga yung video natin last January 2025. Ang part 1 natin. At January 2 nung minalakot natin tong material na to. Magti 3 weeks nga after nung minalakot natin to, meron na siyang mga ugat. Sa mga kalyandra, hindi naman to masyadong masiselan. Kayang-kaya nga rin ito sa cuttings. Sa oras na to, i-harvest na natin ang marketed na kalyandra. First step agad tayo dito nga, alisin muna natin ang plastic sa pagkakabalot nito. Next naman, alisin natin ang moss na ginamit natin sa pagmamarkot. Bakit nga ba natin inalis? Dahil dito meron tayong aalisin ng mga roots na hindi natin kailangan. At syempre ang may ayos ang mga ugat at may latag ito sa kanyang paso. Ayan dito nga pagkatapos nga nating inalis ang moss, pipilian na nga natin to ng mga ugat na hindi kailangan. Next step naman natin ang isi-setback natin tong branch na to. Nag-iwan nga lang tayo dito ng 3 branches. Na kung saan yung una magiging first branch natin, yung pangalawa naman abang na back branch natin at ang pangatlo ang magiging apex natin. Next naman, alisin natin tong parte ng binalatan natin noon. Papansinin natin napakaganda ng mga abang na magiging nibari natin. Setback nga para sa ating first branch para hindi mahirapang makarecover tong puno natin. Next step nga dito sa ating part 1, kumuha na tayo ng magiging bagong training pot niya at syempre atin na itong itanim. Nilagyan natin ito ng plastic cup sa kanyang puwitan para mailatag at tumubo ng maayos ang kanyang mga ugat. At syempre para hindi tayo tubuan ng mother root. Part 2 naman natin, August 17, 2025. 7 months nakalipas, ito na nga yung ating Calyandra from Marcot. Dito sa ating part 2, ayan, lumarga na yung ating puno. Lalo na yung 3 abang na mga branches natin. Oras na nga siya para i-setback para nga sa kanyang kauna-unahang wiring. Sa pagwawire ng mga bonsai natin, mas mainam magsimula tayo sa pinakababa ng branches patungo sa pinakaitaas. Importante rin sa pagwawire ang may anchor sila para kapit na kapit ang mga wiring natin sa paggawa ng mga baluktot na sanga at maiayon ang mga nodes para sa mga bagong branches. Part 3 natin, February 6, 2025. 6 months makalipas. Ito na nga yung ating dwarf na powder puff pink Calyandra from Marcot to. So ngayon, magpapansin nyo, ayan, yung kanyang base o yung kanyang puno is tinubuan na nga ng moss. At papansin din natin na yung kanyang mga ilan sa branches ay bumaon na. So kailangan na talaga natin itong i-unwire at i-resoil. And mapapansin natin yung dahon niya. Hindi siya ganun kalash, hindi siya ganun kaberde. Halos ilang buwan na tong ating soil. Kaya sa mga halaman, sa mga bonsai natin, kailangan natin mag-resoil dahil nauubusan din to ng mga nutrients. And so for today's video, yan. Ngayon papakita ko nga sa inyo kung ano na yung itsura ng kanyang nibari, yung ugat na ginawa natin nung last. At syempre mag-resoil na rin tayo kasi mapapansin nyo yung dahon iba. So ngayon may papakita ko sa inyo na halos kasabayan nito pero yung isa is na-resolve natin nung last month. Ito hindi. Pakita ko sa inyo. Ito ngayon, ang laki ng diferensya nila. So makikita nyo, ang lash nito, berdeng-berde yung dahon at itong kagandahan niya, may mga buds na ng bulaklak. Ayan. Ang dami niyang buds. So mabubulaklak na to. Ayan. Dami. Ayan, so ngayon samahan nyo ako. Bubuksan natin to. Alisin natin yung kanyang medium, papalitan natin at tignan natin kung ano na yung itsura ng kanyang nibari yung ginawa natin sa kanya. So tara. Ayan, dito ang first step natin ay mag-aalis muna tayo, mag-unwire tayo muna. So bali lahat ng wire nito aalisin natin, lalong-lalo na yung mga na bumaon. Dapat nang maalis. So yun ang gawin natin. Sa 6 nga na buwan, halos karamihan sa ating branches ay bumakat na sa wiring. Yun din nga ang isang papakaingatan natin. Hindi nga lahat ng halaman o yung puno na materialis natin ay pare-parehas ang lakas. Dapat pa rin ang pagbusisi sa ating mga halaman. Lalong-lalo na nga ang mga halaman na nalatagan ng mga wiring. Makaligtaan mo lang nga ito, lalong-lalo na yung mga bumakat sa mga sanga. Maaaring ang ikadayback ito ng ating mga branches. Or yung hihinto ito sa paglarga dahil nga sa bakat ang wire nito. Kaya mainam pa rin yung lagi natin itong bantayan. Second step natin, aalisin na natin sa kanyang paso at aalisin natin ang kanyang medium. Ayan, mapapansin din natin na umabot na yung kanyang ugat dito sa dulo ng paso. Ayan. Puro ugat na yan. So, sumilip na nilagyan natin ano. Ayan, para sa kanyang ugat tong plastic na to para mailatag ng maayos yung kanyang nibari sa loob. At hindi siya magkakaroon ng mother root. Ayan. So ayan, makikita niyo yung kanyang mga ugat. Napakadami guys. Oh. Dapat mabawasan na natin to.
Ito naman na yung plastic cup na nilagay natin sa puwitan ng ating puno. Naglagay nga tayo nito para maiayos ang latag ng ating mga ugat at para hindi ito magkaroon ng mother root. Next step natin dito, lilinisin nga natin ang mga ugat. Dahil sa part na to magbabawas tayo ng mga ugat at tatanggalin ang hindi mga kailangan. Ayan, ito na yung ating materyales. Dito nga nalinisan na natin itong ating material. Ito yung kanyang moss na kumapit sa puno is naalis na natin. Ito ang kanyang itsura. Ayan, napakaganda. So ito is from Marcot to. Ito yung kanyang pinagputulan. So ngayon nakabuo tayo ng isang nibari dito. So ayan. Kita nyo. Napakaganda mga idol. Ngayon next step naman na natin dito. Magbabawas tayo ngayon ng mga ugat. So kapag sa mga branching may mga tatawag tayong